Good evening po sa ating lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel. This is Miss J Diaries. At kung bago ka pa lamang po sa aking YouTube channel, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at pindutin yung tiny bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Ayan. So, ang sulat po natin ngayong gabi ay mula po sa isa sa ating mga listener. At ito po ang kanyang kwento. Magandang araw sa iyo, Miss J. Ako po si Liza. At kung ikukwento ko po ang buhay ko, masasabi kong hindi ito perpektong kwento ng pag-ibig na madalas mong mabasa o mapanood sa mga nobela. Hindi ako yung tipo ng babae na agad napapansin sa isang silid. Hindi ako maganda ayon sa pamantayan ng lipunan. Hindi ako sosyal at hindi ako mahilig magpakitang gilas. Tahimik lang ako. Mas gusto kong nagtatrabaho at magpursige kaysa makipagpaligsahan sa panlabas na anyo. Ngunit sa isang convention sa Maynila, nagbago ang lahat. Nandoon po ako bilang isa sa mga panelist. Dahil ang kumpanya ko, isang malaking factory sa Cavite, ay sponsor po ng event na yon. Hindi ko naman ipinagsisigawan na ako ang may-ari. Mas gusto kong manatili na low profile. Ang pangalan ko ay nakalista lang bilang representative at iyon ang palaging paraan ko para hindi ako mabansagan o mahusgahan. Sa gitna ng mga tao, doon ko siya unang nakita. Si Ramon. Isa pala siyang pulis, Miss J. Matikas ang tindig at may aura ng tapang at dignidad. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang tingin pa lang ay parang may kakaibang hatak siya sa akin. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakilala ko noon na puro yabang at kayamanan ang pinagmamalaki. Siya, simple lang. Nagkakilala kami sa isang round table discussion. Nagkataon na magkatabi kami noon. At nang magsimula ang usapan, siya ang unang nagtanong sa akin. Ma'am, saan po kayo nagtatrabaho? Tanong niya. May halong respeto sa boses. Napangiti ako. Sa Cavite po, may maliit na negosyo lang. Sagot ko, hindi ko binanggit ang salitang factory. Hindi ko rin binanggit na libo-libo ang empleyado ko. Para sa akin kasi hindi yun mahalaga sa unang pagkikita. Nagpatuloy ang usapan at sa bawat sagot ko, nakikita ko ang kislap sa mata niya. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin pero ramdam ko na hindi panlabas na anyo ang tinitignan niya. Mula sa simpleng usapan, nauwi kami sa palagiang komunikasyon. Nagkakape kami pagkatapos ng trabaho, naglalakad sa parke, at minsan ay nagkukwentuhan ng mga pangarap. Alam mo Lisa, sabi niya minsan habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang gaan ng loob ko sa'yo. Hindi ka katulad ng iba. Tahimik pero ramdam ko yung lalim. Sabi niya, hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi kasi ako sanay sa mga papuri lalo na't madalas akong husgahan. Pero sa kanya parang pakiramdam ko ay ligtas ako. Hanggang sa dumating ang araw na inalok niya akong maging bahagi ng buhay niya. Nang umuwi kami sa Bisaya para ipakilala niya ako sa pamilya, doon nagsimula ang tunay na pagsubok, Miss J. Sa unang tingin pa lang kasi ng mga kapatid niya at magulang niya, ramdam ko ang malamig na pagtanggap. Hindi nila ako binastos ng harapan pero sa mga bulungan, sa mga tinginan, sa mga biro, nararamdaman ko ang panghuhusga. Pangit man jud, narinig kong bulong ng isa. Siguro pera lang ang habol. Sabi naman ng isa,
Masakit, sobrang sakit, pero pinili kong manahimik lang. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa kanila dahil alam ko na kahit anong sabihin ko, hindi nila agad ako matatanggap. Si Ramon naman, naramdam ko ang tensyon. Pinipilit niyang ipagtanggol ako pero minsan kahit siya ay nahihirapan din. Ma, sabi niya minsan sa harap ng hapagkainan, huwag niyo namang husgahan si Lisa, hindi siya ganun. Sabi niya, pero ang sagot ng nanay niya, anak, pulis ka, gwapo ka, marami kang pwedeng piliin, bakit siya pa? Sabi nung nanay, hindi ko na napigilan ng luha ko. Tumayo ako at nagpaalam. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayoko maging dahilan ng hidwaan. Pagbalik namin sa Cavite, nanahimik ako. Hindi ko binanggit kay Ramon ang sakit na naramdaman ko. Ang alam lang niya, patuloy akong nagmamahal at susuporta sa kanya. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko, darating din ang araw na makikita nila kung sino talaga ako. Hindi dahil gusto kong ipagyabang ang kayamanan ko, kundi dahil gusto kong ipakita na hindi pera ang dahilan kung bakit ko minahal si Ramon. Isang araw, dumalaw ang pamilya ni Ramon sa Cavite. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro gusto nilang makita kung paano ako nabubuhay. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga empleyado ko. Nakasuot sila ng uniforme at nakapila para batiin ako. Good morning, Ma'am Liza. Bati nila sabay yuko. Nagulat ang pamilya ni Ramon. Ma'am? Tanong ng kapatid niya. Ngumiti ako. Oo, silang mga empleyado ko. Welcome po kayo sa factory. Sabi ko na lang. Doon nila nakita ang laki ng gusali, ang dami ng makina at ang libu-libong tao na nagtatrabaho. Nakita nila kung paano ako igalang ng mga tao. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa respeto. Nagulat silang lahat, Miss J. Hindi nila lubos sa kalain na ang manugang na minamaliit nila ay isang bilyonarya. May-ari ng isang malaking factory na nagbibigay ng kabuhayan sa maraming pamilya. Ako si Liza at ito ang kwento ko. Hindi ako perpekto, hindi rin ako maganda ayon sa pamantayan ng iba, pero ako ay totoo. At sa kabila ng lahat ng panghuhusga, pinili kong magmahal ng tahimik hanggang sa dumating ang araw na nakita nila ang katotohanan. Hindi nila lubos akalain. Pero ako, alam ko sa simula, ang pagmamahal ko kay Ramon ay higit pa sa lahat ng kayamanan sa mundo. Maraming salamat, Liza. So, thank you, Liza, sa pag-email mo sa akin. Actually, hindi ko muna sana ito babasahin, pero parang ito yung isa sa mga pinakamagandang sulat na natanggap ko. So, hanggang dito na lang, Miss J.